pinag-usapan nun natin dito mga benepisyo ng mga senior citizens at kung paano nyo ito mapapakinabangan. Yung mga kababayan namin na nakatunin ako sa Radyo Agila sa DCEC 1062, welcome ho sa Saganang Mamamayan at siyempre yung mga nasa FB Live, mga nasa YouTube. Baka nasan meron tayong panawin, ikaw na magpakilala. Dahil nga ho sa kanina na sabi natin na kailangan sa panahon ngayon na re-rehistro na ang mga senior citizen online. Iba po ang kasama natin ngayon sa studio, sa pong senior citizen advocate at talagang isang public servant si Ma'am Mara Lorraine Tabugbo. Ma'am Mara, magandang hapon po. Magandang hapon po sa programang Saganang Mamamayan. Ako, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin sa pagpapaunlak na ako po ay maimbitahan dito at magsalita para sa ating mga senior citizen. Pero Ma'am Mara, di pa po na kayo senior citizen, ano? Hindi pa po. Ayun. Di mo natin lang po natin. Medyo mga 16 years pa naman. Kaya pakabata pa po pala ninyo. Pero ang inyo pong advocacy ay may kinalaman po sa mga senior citizen. Opo, yes, actually, opo. Totoo po yan, sapagkat hanggang ngayon, ako po ay patuloy na bumababa sa lahat ng barangay, sa kabuuan po ng Maynila, para matulungan po ang ating mga senior citizen na sila po ay magparehistro. Ayun. Siguro ang una natin itanong dyan, bakit ba kailangang magrehistro ng mga senior citizen online? At ito ba yung may deadline, Ma'am Mara? Actually, talagang kailangan po ng ating mga senior citizen na sila po ay makapagparehistro online sapagkat ito po ang mga dagdag benepisyo para sa kanila. At ito po, actually, ang deadline po ng National Commission of Senior Citizen ay hanggang Disyembre lang po, hanggang December this year. At least kahit pa paano, inaasahan po namin na makapagtala kami, makapagparehistro kami at least 9 to 10 million ng mga senior citizen. Oo, mukhang malapit na dyan yung deadline. Ano na ngayon? December na lang. Kasi para po, dahil syempre, naibaba na po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 43 billion para sa kanilang health insurance. So, kaya nagmamadali po talaga tayo. Sa Maynila alone po, mga ilang milyon ang senior citizen po dyan? Actually, ang nakatala po na senior citizen sa kabuuan ng Maynila is 200,000 plus. 200,000 na. Maynila lang po yan. Maynila lamang po yan. Pero sa kabuuan po, sa buong Pilipinas, nasa mahigit 12 million plus na po ang mga senior citizens. So kung Maynila pa lang ang pag-uusap din, siyempre po may record na Oscar yan, no? 200,000. Yes, opo. Yun bang 200,000 na yun, kailangan magparehistro ulit, Ma'am Mara? Yes, actually, ito po ang sasabihin ko sa ating mga senior citizen na sila po kasi ay nakapag-submit na ng mga forms 2 years ago pa. Kaya lang ang naging problema po, hindi po kasi ito na itala ng OSCA na sila ay marehistro online. Kaya po ang National Commission of Senior Citizen ay kinausap po ako ni Atty. Franklin M. Quijano upang ako po ay makatulong na maparehistro po yung mga senior citizen natin. Kumbaga, yung mga forms po na kanilang sinubmit, hindi po napakailaman. Dahil nga po sa kakulangan din po ng budget. So since ako po ay talagang ang advokasya ko ay makatulong sa ating mga senior citizen, kaya nung ako po ay nalapitan at nasabihan ako maaari po akong tumulong, hindi po ako nagdalawang isip na tumulong ako. Ano pa naman si Atty. Franklin, Maynila lang, hindi ba na-house ito po Pilipinas? Oo nga po, baka naman sabihin ni Atty. Franklin M. Quijano, ako na bumalit sa kanya. Kaya syempre tignan po muna natin yung kabuuan ng Maynila sapagkat kung ako po ay tatanungin ninyo, ano po ba ang naging umpisa nitong pagtulong ko sa mga senior? Ako po ay lumaki ng San Andres Bukid, Manila. Na kung saan ako po ay tumakbong konsehal ng huling halalan. At doon po, nag-umpisa na higit kong maintindihan at nakita yung totoong kalagayan po ng ating mga senior citizen. Na every time po ako ay may food feeding program, actually since last year po yan, na yung mga senior citizen pa ho ang unang-unang pumipila. So doon ko po nakita yung talagang kasabikan ng mga senior citizen natin na sila ay sana mapansin at magkaroon din sila ng programa para sa kanila. So after po no, ng food feeding program, kinakantahan ko po yung mga senior citizen natin. Kumakanta nyo pala kayo, Ma'am Mara? Kumakanta po ako. Mamaya ako pagkatapos. Tama, ma'am. Dahil ang programa namin ito, talaga may portion ng kanta eh. Ganun po ba naman eh. Mamaya, bago tayo matapos. So, yun nga po, napansin ko po yung mga senior citizen, nakapila po sila sa likod ng mga kabataan na yung
iba lumuluha pa. So every time na kumakanta po ako, Opo. lumuluha sila kasi first time daw po na sila ay napansin sa isang program. And at Oho. the same time, syempre nakikita ko naman po yung hirap ng buhay. Kaya kahit paano tayo po ay nagbibigay ng financial assistance, lalo na po para sa medical nila, medical assistance. So ito po palang effort ninyo, Ma'am Mara, iba po sa Office of Senior Citizens ng lokal, ng Maynila. Yes, opo. Ayun. Iba po yan kasi ito po ay national program. Programa po ng National Commission of Senior Citizen na magkaroon po ng database build up para sa mga senior citizen na malaman din po natin yung kabuuan ng bilang at dami po ng mga senior citizen na kailangan po talaga natin babaan ng programa. So ano po magiging papel niyo, Ma'am Mara? I-explain po natin sa ating mga tagapanood. Opo, ito po ako po ay nabigyan ng authority ng National Commission of Senior Citizen na magampanan ang online registration po ng mga senior citizen na kung saan ako po ang nagpo-provide para marehistro po yung mga senior citizen natin. Meron po akong 50 hanggang 100 ng mga encoders na kami po ang Okay. bumababa mismo sa mga barangay. Kami po mismo ang lumalapit sa mga senior citizen. Lalo na po dun sa mga bedridden na senior citizen natin na hindi na sila makakalabas ng tahanan. Kami po Matrabaho yan, mismo. ha? Grabe po yung pinasok Actually, niyo yan. sa totoo lamang po talagang matrabaho. Pero mas higit ko pong gugustuhin na ako po ay magtrabaho hanggang nakikita ko po na may mga senior citizen na napapabayaan talaga. At syempre, sa panahon po natin, lalo na sa administrasyon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kailangan po yung programa na direkta para sa tao ay mapunta po talaga sa mga senior citizen. Para ito pala nasa, parang mo sinosona yung isang lugar, no? Oo. Susuyurin mo yung isang Kasi barangay. Jen, ang style ngayon, iba sa LGU, yung sinasabi mo opisina, hihintayin lang. Ay, di ba sa opisina? Hihintayin lang nila. Asa na may magpaparehistro, tanong kayo dito. Oo. Pwede yun kung malalakas yung mga tao. Yun lang nga. Kaya lang ito, senior citizen, may bedridden. Anong ginagawa niyo pagka bedridden? Hindi naman, for example, di ba, naglagay ko ng computer sa isang lugar. Oo. Eh, pupunta doon, yung lolo ko, hindi naman makatayo. Opo. Pwede ba ako na lang rehistro niyo pa paano Yes. ginagawa? Actually, kapag nasa isang barangay po kami, talagang yung mismong mga anak ang lumalapit sa amin kung pwede namin puntahan. Pero kami po talaga, pinupuntahan na namin right away po yung mga Ayun. senior citizen. Dahil syempre sa dami rin po ng mga encoders namin. Kaya yung iba, dinidispatch ko na po sa mga tahanan po ng mga senior citizen na kung saan ako po mismo ay personal na pumupunta at kinakausap yung mga senior. Ano, pipicturean niyo lang, nakatibayan na ito ay isang buhay na senior citizen at ito ay nare-register niyo. Kasi actually ganito po ang Paano yung proseso? ang proseso ng online registration. Kailangan po ang senior citizen ay personal mo kaharap Yun nga po, yun habang nga po. nire-rehistro mo. Sapagkat meron pong mga tanong doon na personal question at yung status ng kanilang pangangatawan, yung status ng kanilang kabuhayan, Yeah. sila lang po ang makakasagot. At syempre kailangan makita po natin ng gusto yung senior citizen kung ano ba talaga yung tunay na kalagayan. Kasi pipicturean po sila right Ayun. after silang marehistro. Oho. Katibayan ng harap-harap. Yes. Oo, hindi pala ito, kasi di ba yung una mo isipin dito, may listahan na yun eh. Oo. So yung listahan na nasa munisipyo, hindi yun lang yung i-encode I-encode sa niya. online, hindi pwede yun. Hindi po pwede Oh. sapagkat ang ginagawa po nating database yung dapat yung sigurado na bilang ng mga senior citizen at ano po ba talaga ang katayuan ng ating mga senior na mangyayari lamang po ito kung tayo po ay personal na makikipag-usap sa ating mga senior citizen. So ano po ito? Nationwide? Dapat ganun po ang gagawin? Dapat po nationwide, kaya lang ganun ba? dahil ako po ay naatasan dito sa Maynila, kaya Oo. talagang pupukan din po na ginagampanan ko na matapos ko po itong programa. Parang sa ibang lugar, wala kami Yun napapalitan. na, active ano? Actually, Ito. alam nyo kung pwede mo nga lang kung doblehin yung katawan ko, pumunta ako Oo. sa ibang areas. Ito naman po ay ginagawa ko lamang dahil sa pagmamahal po sa mga senior citizen. Kasi alam po ninyo, meron pa akong magulang. Ayun. At meron po akong mga kamag-anak na senior citizen. At syempre, higit sa lahat, darating din po ako sa edad ng senior citizen. At least man lang po, sa oras ko, sa time ko, na ako po ay makatulong. Dahil darating din po yung panahon na magiging senior din po tayo. Ayun. At tayo ay magbe-beneficio rin po sa programang ginagawa po natin. Oho. Naku, dapat pala talaga, bagay, tumawag sa atin pala Nelson, yung staff ni Chairman Quijano, baka by Monday or Tuesday ay makasama natin. Kasi gusto natin makita ito na merong effort ang buong bansa, buti na lamang si Ma'am Mara sa Maynila ginagawa ito.
Paano sa iba't ibang mga lugar? Yun nga eh. Gano'ng karami ma'am ang senior citizen na? Alam niyo po, 12 million. 12 million mahigit na po ang senior citizen natin. Siyempre, araw-araw may nagpo-birthday pa. Opo, ito nararagdagan po pa po yan. ginagawa natin, parang update na rin po sa kalagayan ng mga senior at yung mga nadadagdag po ng mga senior citizen natin. Alam po ninyo, matrabaho po yung aming ginagawa. Pero kung talagang bukal sa loob mo yung pagtulong at meron ka talagang malasakit sa iyong kapwa, hindi po ninyo mararamdaman yung pagod. Hindi ang nararamdaman ko lamang po na nakikita ko po yung mga senior na nabibigyan po natin sila ng pag-asa na kahit na po ganito ang kalagayan natin, mahirap po ang buhay, meron pa rin po mga tao katulad natin na gusto po talagang makatulong. Kung pinakikita natin sa TV, ang dami. Sa lugar po ito. Ato po, Puro senior citizen po ba ito? ano po yan? Yes, mga senior citizen po yan, sa Pindo po yan, sa District 1, na kung Pindo saan pa ito. nag-launch po ako ng online registration. Kung titignan po ninyo ang mga senior citizen po natin, mga anong edad na po nila. Pero dahil sa kagustuhan po nila na sila ay magkaroon po talaga ng benepisyo, talagang nagtyaga po sila na umupo dyan at maghintay na sila po ay marehistro. Alam mo, Jen, babasahin ko lang itong panawagan ng DSWD. Oo. Tapos may mapapansin tayo rito. Inihikayat po ng Department of Social Welfare and Development ang mga beneficiaryo, yung mga senior citizen, na mag-online registration para sa National Commission on Senior Citizens Database. Okay. Ang gagawin daw ho, pwede hong magrehistro sa official NCSC website, Okay. ncsc.gov.ph. Maaari rin manual registration sa Office of Senior Citizens Affairs na nasa kanilang local government units. Ayun, oo. Kaya lang, tinanong mapapansin mo, ang daming tao doon, di ba? Oo nga. Ibig sabihin, lahat sila ay hindi Hindi naman po hindi talaga. convenient itong website. Oo. Di ba, senior citizen, hindi naman, baka walang internet yan eh. Tama. Kung meron man, hindi nila alam itong mag-online. Oo. Tapos, papupuntahin mo rin doon sa opisina, sa munisipyo, baka nga hindi, Ayun. walang panahon at gastos pa. Kaya hindi tayo magtataka, ito ang mas pinaka-epektibong paraan para magrehistro na ng senior. Pupunta Pupuntahan ka. mo sila talaga. At ang dami Oo. oh. Yan po ay sa San Andres Bukit, Ito, Maynila. sa address naman ito. 3,000 po ang Oh, nagpapistro dyan sa amin. Paano natin naiwasan man yung double entry? Halimbawa, baka mamaya sa bahay nila, yung apo nila, ay nai-release mo siya. Malalaman po yan kapag verify po natin yung registered reference number po Ayun. nila, yung RRN number, na kung saan after po nila marehistro, binibigay po natin yung kopya nila, yung number po nila ng RRN. Ito lang po kung pwede lang po ako makapagsalita na syempre nanawagan na po yung DSWD na magrehistro po yung mga senior citizen. Ako rin po nananawagan Oo. na sana po yung local government ay tumulong na ito po ay malaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga senior citizen. Kung makikita po ninyo, yung mga pinuntahan kong lugar, libo-libo po ang pumupunta dyan. Ibig sabihin, wala po silang alam at impormasyon na nakukuha na sila po ay may benepisyo at dapat sila magparehistro. Oo. So, kakulangan din po sa information na ako po ay nakikiusap sa mga local government na sana maging katuwang po sila na ito po ay maipakalat natin at maibahagi sa mga senior citizen dahil ito po ay karapatan nila. Tama. Ba't may mga may mga tawag ba sa Oscar na sa halip tumulong, hinaharang pa kayo, Ma'am Lorraine? Kasi mahirap pong magsinungaling, hindi ko po ugali yan. Pero ang sa akin po, kung hinaharang po nila yan, ang naaapektuhan po dito ay mga senior citizen po natin. Dahil yan ay karapatan po nila. At ito lang po ang pinaglalaban ko. Oo. Na yung karapatan po nila na magkaroon sila ng direktang benepisyo, dapat po maibigay talaga sa kanila at maipagkaloob. Dapat mag-effort din ng Oscar sa halip na malaki pa. Opo, kasi nga po yung mga forms na sinabmit po ng senior citizen, tumagal na po ng 2 taon. Hindi po napakailaman. Kasi nga po, ano yun? Kailangan kasi pagka-form, diretso Actual. online na. Oo. di ba? opo, Kasi kung tatagal, wala rin pong mangyayari. Kasi yung mga senior citizen na nakapag-submit ng forms, kapag nagpaparehistro po sila sa amin, ang tinatanong, Iha, meron na kaming sinabit, ano bang nangyari dun sa amin? Ayun. Oo. So ako naman po, pinapaliwanag ko lang yung totoo na hindi po yun napakailaman yung papel. Kasi kung meron po talagang gumawa at nagtrabaho, hindi dapat lalabas na po yung kanilang pangalan. Oo. Nakakalungkot man pong isipin, pero hindi pa rin po tayo dapat mawala ng pag-asa. Kasi meron pong mga katulad natin na willing po talagang tumulong at lumabas para sa ating mga Out of senior. 200,000 Maynila alone, mga gaano karami na po ang nairehistro, Ma'am Lorraine?
May idea kayo? Siguro sa dami ko na pong napuntahan, nasa 50,000 na po. Ay, laki pa rin nung nakakabulin pala natin. Kasi po, Kaya hindi Maynila, lang po yung 50,000 kasi yung mga additional na mga senior citizen po, yung mga kalagayan din po ng mga senior citizen. Na yung iba, dahil nga wala raw silang mga forms kasi hindi raw po sila botante. So ito naman, ang mahalaga po dito, botante ka o hindi, ikaw po ay may karapatang magparehistro. Oo. Wala naman kinalaman natin sa kampanyahan ito. Hindi po, kasi Kasi alam, benepisyo para sa senior citizen, di ba? actually, talaga namang wala pong kinalaman sa politika itong ginagawa natin. Sapagkat Opo. ako naman po ay pribadong tao, yun lamang nagkataon po, naintindihan ko po yung buhay natin. Kumbaga dumaan po tayo sa pandemic. Ito na po yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo naman ay totoong maglingkod sa ating kapwa. Ayan. So, yun pala, Nelson, no? Mukhang malaki-laking trabaho pa pala ito ng, sa kabuuan, sa National Commission. Ito sa Maynila pa lang, 200,000 pa lang kakasikasuhin nila. Tingnan mo dyan na sa Maynila, meron ng active na grupo, no? Na nagre-rehistro. Paano dun sa mga walang tipo? Lalo na kung apakabagal siguro ng pag-online registration dyan, di ba? So, bigyan ko lang ng emphasis pa, hindi ko ikaw ay, dati ka na, di ba? Dati nasa, ang pangalan mo ay nasa OSCA. Opo. Iba pa po ang online registration para po dito sa programang ito ng national government. Iba Yes, po ito. tama po. Iba po Ayun, yan. Kasi dito po, may mga question po yan na sa pangangatawan mo, sa status ng buhay mo. So ito po, more on updated ng kanilang mga information at status po. Kasi yung form, hindi naman po yan nagsasalita eh. Iba pa rin po talaga pagkaharap mo ng senior Ayun. citizen. Kasi gusto ko tanong kay Chairman Quijano rin na, so, di ba pwede nila yung database ng OSCA? Yun nga, I-transfer na lang nila doon sa National Commission, di ba? Parang kanak kasi palilita, parang hindi mo rin in-update. Yun na, Kasi oo. luma no? Tsaka ang ano yata dyan, para din ma-justify yung gaano kalaki yung pondong kailangan. Tama. Oo. Kasi baka nandun pa yung mga nakalista ng mga tagal ng patay, di ba? Oo nga. Tama po. Oo. At patay na yung tao pero yung kanilang ID nagagamit pa. Oo, at may kumukumpra pa. Ayun ang problema. Ay, nako. Opo. Nakakasama natin sa loob ng studio at hanggang sa kabuhan po ng ating parating doon na si Ma'am Mara Lorraine Tamundong, isa pong senior citizen advocate. Ano po? May idea po kayo in case na, well, ito na, in case na rin naging miyembro na at nakapalood na dito, yung lahat ba nung tinalakay namin kayo Nelson na benepisyo ng mga senior citizen, mapapakinabangan na po nila kung sila ay rehistrado dito. Siyempre po, Ayun. mapapakinabangan po nila kaagad. At yan naman po yung gusto natin, makinabang po kaagad yung ating mga senior citizen dahil napakahalaga na sila po ay kahit papano mabigyan din natin ng pasasalamat at pagmamahal. Kasi syempre ang mga senior citizen, bago po yan nakarating sa kanilang edad, sa kanilang estado, ang dami pong paghihirap na kanilang dinanas. Yung pagiging responsable lang sa pamilya, magpaaral ng mga anak. Isipin mo kung ano yung ipapakain mo sa iyong pamilya. Yun lamang po, napakahirap na ng pinagdaanan niya. At least man lang po, dun sa dulo ng kanyang buhay na kahit pa paano maibsan din po yung kanyang hirap at magkaroon siya ng pag-asa na merong tutulong sa kanya pag dumating na po siya sa edad na senior citizen. Ayan. Mamaya dyan, may i-suggest kami kay Ma'am Mara. Oo. Kung paano niya mapapasaya yung mga senior citizen. Kala ko beauty tips siya. Magbabalik pa po ang sa ganang mamamaya. Ayan, no? At sa loob po ng studio, panauhin pa rin natin si Ma'am Mara Lorraine C. Tamundong. Hindi po siya senior citizen. Kita-kita naman. Opo, pero siya po isang senior citizen advocate. Ayun, itanong naman natin kung kasi kanina isa namin yung mga benepisyo ng senior citizen. Oo. Siguro ma-confirm din natin ano ba para maintindihan ng iba na may mga ganun palang benepisyo. Oo. Baka sabihin nila, wala naman yan, papahirapan nyo lang ako dyan eh. Alam mo nang mapapala dyan. Mag-online registration pa. Tama. Yes. Opo, syempre unang-una sa lahat, number one, kaya ito ginagawa natin online registrations para sa mga benefits ng mga senior citizen. Ano po ba yung kanilang benefits? Syempre, yung gusto nila malaman. Unang-una sa lahat, nagbaba na nga po ng 43 billion para sa health insurance ang ating mahal na Pangulong Marcos. So every senior citizen, meron po sila entitled sila sa 5,000 pesos na health insurance. Na kung saan, inclusive po nito ang libreng annual check-up. Meron po silang libreng check-up sa mata,
sa tenga, sa dental services, check-up sa puso, meron silang libreng x-ray, meron silang libreng ultrasound, at magkakaroon din po sila ng mga libreng gamot. Saan yan? Lahat ng ospital po? O meron lang? Meron pong accredited na Accredited mga hospital, private oo. hospitals ang PhilHealth na kung saan hindi lang po magsisiksikan sa public hospital. Mhm. Meron na rin pong mga pribadong laboratories, dahil may libreng laboratories din po sila, na pwede na silang pumunta doon na mas madali sa kanila, mas convenient. So, hindi na po sila magsisiksikan sa isang ospital lamang. Kundi yung lahat ng accredited ng PhilHealth, pwede po sila pumunta para ma-avail po yung kanilang libreng check-up at mga ganun. Napakahalaga po ng annual test sa mga senior citizen, no? Tama. Yun nga, hindi senior citizen, kinakailangan mo yung annual, hindi lalo na dapat ang mga senior. Ano po ma'am, tuloy niyo po. At saka syempre, unang-una sa lahat, yung mga dagdag ayuda po, sila kaagad ang unang makikinabang. Direkta na sa kanila. Kasi dati, kapag meron tayong mga ayuda, dadaan ka pa sa barangay, sa city hall. So ito po, kapag naka-all register ka na, lahat po ng benefits, direct na po sa senior citizen. Hindi ka na mahihirapan kung saan ka papupila dahil pwede ka na pong dumiretso sa ahensya na kung saan ikaw ay pwedeng lumapit. Ayun, no. At hindi naman malulugi pala naso, no? Yung establishment, kasi ang magbabayad pa rin naman ay ang national government. Yes, tama po. Tama. Kaya po, entitled sila sa health insurance. At the same time, lahat po ng mga dagdag na benepisyo na kanilang makukuha pa, direkta na po sa kanila. Kaya napakahalaga po ng all registration. Ako naman po ay talagang hindi napapagod magpaliwanag sa ating mga senior citizen dahil kadalasan ang reaction nila, naku, meron pala akong ganyan. Meron na palang libre. Ito po yung kagandahan na tayo ay makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga senior citizen. Kaya po talaga ito ginampanan ko dahil gusto ko po talaga makatulong sa mga senior citizen. Dahil ako nga po, tuwing bababa sa bawat barangay, sa kabuuan po ng Maynila, alam po ninyo, kahit na na-stroke na po yung senior, basta makita po ako, lalapit talaga. Talaga mag-i-effort sila. Siyempre, hindi lamang po financial at medical assistance ang ating ibinibigay. Kung meron pong nagre-request ng mga wheelchair, ako po ay personal pang naghahatid sa kanila ng mga wheelchair. Naku. Alam niyo ma'am, mabuti na lamang at hindi kayo pinalitan maging politiko. Kasi kung politiko kayo, hindi niyo magagawa ito eh. Di ba? Siguro po may tamang panahon para sa mga ibang bagay. At ito po yung panahon na ibinigay sa akin para makatulong po ako sa ating mga Hindi ako, sa tingin ko Mara, mas nakataas ang noo niyo ngayon kumpara sa mga politiko na kaya lang sila gumagawa kasi naging politiko. Pero kayo, wala naman kayo obligasyon sa tao eh, di ba? Pero ginagawa niyo po itong bagay na ito. Opo, kasi nga po, binigyan ko rin ng pagpapahalaga yung ating mga magulang. Kasi tayo po bilang Pilipino, syempre, family first tayo, mapagmahal tayo sa pamilya. Kaya kumbaga ako po, nung nakita ko ang kalagayan ng mga senior citizen, naramdaman ko na kaagad kung ano po yung talagang pangangailangan nila. Alam po ninyo, yung simpleng awitin na inaawit ko every time ako po ay nasa mga barangay. Yun lamang, sobrang laking tuwa na po ng mga senior kasi wala raw po tumakbo na politician na kumakanta pa. Opo, na nag-i-effort na talaga. Kahit ako po ay namamaos na talagang umaawit po ako sa mga senior. Sample. Nasol, kakanta tayo. Kasi kami ni Jen, ang kinakanta namin, Yung buhos na ulan. nung may Ersilio, nauubos na yung tubig sa dam, kumanta na kami ni Jen ng ubos na ulan. Dumating si Egay. Yes, bagyuhan eh. Baha naman eh. Sumobra eh. Grabe. Kayo siguro ang kinakanta nyo, tayo ay matanda na. Kanta na nga, go. Mas masaya pa. Ay, yun po yung inaawit ko kasi awit ng pagmamahal. Ayun. Tayo ay matanda na. Yun. Sana'y di tayo Naku, magbago. malulung ka na. Kailangan nasaan man ito ang nangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagan at yakapin. Maluluhan na kami mga Nakaka-relate din po ako. Baka sa susunod ka, kakanta na diba? Alam mo kaya. Pero sabi nga po ng mga senior, pagka inaawit ko daw po yan, naalala nila yung dati. Yun. Papasal-pasal na ito siguro yung mga yan. Nasa ano pa? Meron din pala mamarat yan na sinusulong na maging age-friendly cities at communities sa kapakanan ng mga senior citizen. Oo, nagkaroon pala ng ganyan. Meron ding draft ng plan of action noong July 2022. Ibig sabihin, kung magdedesenyo ka ng syudad o magtatayo ka ng mga infrastructure, dapat
hindi ito magiging sagabal sa pagkilos ng senior citizen. Diba? Halimbawa, may mga gusali na sobrang taas, tapos walang ito siguro. O kaya yung... Kawawa naman. Disgrasya. Kawawa. Ito daw yung mga batayan dapat tingnan. Yung outdoor spaces, mga gusali, yung transportation, housing, o pabahay. Dapat daw yan friendly sa mga senior citizen. Pati yung social inclusion o pagtiyak na pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat. Ay, naalala ko, yung kapag ka senior na, wala nang tumatanggap na gusto niya magtrabaho, di ba? Oo. Pero- May nagpupush na dapat payagan pa. Pero meron yata na dapat at least merong 30% din yata ng workforce mo dapat ay senior, pwede ka tumanggap. Ha? Community support at health services, communication at information. So marami. So ibig sabihin lahat ng ito dapat ay hindi pagka gagamitin na ng senior, dapat magagamit niya ang mga facilities na itinatayo sa bawat cities at mga municipalities. At alam niyo ba na meron hong ilang community na na-identify na ang National Commission on Senior Citizen na mga friendly cities at communities para sa mga seniors. Okay. Eto, tinan niyo kung nandito yung lugar ninyo. Oo. Sabtang, Batanes. Sa Bataan malayo yan. Culyon, Palawan. Malayo naman. Borongan City, Samar. Eastern Samar, oo. Camarines Norte. Siguro makapasyal dito kung ano to, ha? Oo. Santa Catalina, Ilocos Sur. Oo. Samal Island sa Davao. Ay, nakapunta na ako rito. Paranaque City, Paranaque. At Maguindanao. So kung mapapansin natin, sa Yung mga mga lugar ng mga citizen friendly. tapos isa lang ang nasa Metro Manila, yung Paranaque pa. Yung pang Maynila City Hall, hindi pa friendly sa senior Mukhang citizen yan. enemy na hindi pa hindi nakalista Baka enemy of the senior. Hindi friendly. Huwag naman sabi. So dapat pala, kasama sa pinupush niyo pala yun, ano? Opo, isa po sa, syempre, mga sinusulong natin yung hindi mahirapan yung mga senior citizen po natin. Lalo na sa mall, kung pupunta sila sa mall, dapat mayroong elevator, mayroong assistance, kung sakali magkaroon ng mga emergencies. At the same time po, syempre, tinutulak din natin na yung mga senior citizen, gamitin po talaga nila yung kanilang ID para sa mga discounts. Okay. Na, for Dito example, po ba ma'am, sa pagka nag-online registration kami mag-i-issue ng bagong ID? hindi na po. Hindi Ano po na. yung ID nila, Okay. na senior ID, yun na po yung pinaka-ID nila. Itatago lang po nila yung RRN number nila. Confirm lang at verify na sila po ay registrado. Ayun, parang may sticker. May Yes, lalagay. opo. Ayun. Kaya lang po namin nilalagyan ng sticker para sa kaalaman po ng karamihan na dahil syempre ang mga senior medyo makakalimutin na po. Ay, opo. Pagtayo pa lang, ano ba ang Ano nga bang pangalan ko? sa dami ko rin pong online, syempre makakalimutan ko rin. Kaya Yun nga. sila na po mismo ang nagsabi na malagyan po sila ng sticker. Mas maganda. Para lagi po sila mareremind. Yes. At the same time, kung magbe-verify sila o magpa-follow up, alam po nila yung Nakikita na reference kagad. number. Ito po pala, pinakikita natin kayo na yung link ng online registration. Website. Ang updated pala, as of to direct, 2,625,837. Ano po yan? Yan na po yung updated na nakalistang Opo, sinusunod. yan na po yung updated na pumapasok na nakarehistro. Nung nag-umpisa po kami, nasa 1.6 pa lamang po. So, kailangan natin i-register yung mga 11 to 12 million, di po ba? Opo, at least man lang kahit 9 to 10 million by end of December. Ay naku, ang dami pa palang trabaho ni Chairman Quijano. Ano mangyayari after ng mawawala? Ano mangyayari? Kasi di ba nalipat na sa National Commission of the Senior Citizens. Pakipaliwanag nga pa anong mga pangyayari susunod? After December, di ba? Opo, kasi nga po, di ba, yung online registration para sa mga senior, kailangan magampanan ng ganito, syempre. Para po, dahil nga yung budget na ibaba na, para mailipat na rin po sa National Commission, magampanan na po nila yung mga benepisyo. Pero actually, meron namang, kailangan lang po yung mga senior citizen natin, member lang po sila ng PhilHealth para ma-avail po nila yung mga benefits in terms of yung
mga libreng check-up at saka laboratories. Pero di po ba, pag senior citizen, automatic member na sa Opo, automatic PhilHealth? na. Opo, automatic na. Basta pag nag-senior ka na, tumungtong ka na 60 years old, automatic po, tulo ka na ng PhilHealth. Okay, opo. So, yun lang po yung ang build-up database, build-up campaign po ng NCSC. Kaya lang po nila ginawa ito para mas mapadali yung mga information na inilipat nila halimbawa sa PhilHealth, Ayun. sa DSWD. National na rin. Opo, Kasi para yung- madali rin po yung pag-transfer kung sakaling kinailangan sa ibang ahensya. Oo. At saka yung senior din kasi minsan palipat-lipat din eh. Oo. Kaya Pero sa totoo lamang, kahit nabawa, narehistro po sila, pwede na rin po nila i-avail yung kanilang benefits. Basta kailangan member ka lang po, member ka lang ng PhilHealth. yun nga pala, halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar, nag-site registration kayo. Eh meron doon mga taga-Pasay na senior, napadaan eh. O kaya nakiki-birthday. Opo. Uy, meron pala rito ganyan sa Maynila. Panguruyan sa kamag-anak, ano? Oo. Sasabi, hindi ko kayo pwede, hindi naman kayo taga-Maynila. Ano bang patakaran dyan? Ano po, actually, wini-welcome ko po lahat. Mhm. Basta merong senior sa kanilang tahanan, kahit hindi po taga Maynila, meron kami na sa lubong, lahat po yan i-release po. Mhm. At pinapaliwanagan namin sila. Kasi para kahit papano, makalat na rin po yung information para dito sa online registration. Kasi, So wala po kami tinatanggihan. kasi itong campaign ito ay national, hindi po naman isang local Local. campaign Yes, na. tama po. Ayun. Oo. So, mahalaga po ito sa ating mga, sana po yung mga lahat na nakikinig sa amin ay nagkakaroon kayo ng idea kung anong mga dapat na gawin. Kung kayo po ay mag-inquire, siguro online o kaya naman doon sa mga OSCA ninyo sa iba't ibang lugar ng ating bansa, ay i-check na rin po ninyo kung kayo ay rehistrado. So ano ho ang, ako nagparehistro. Ano po ang paraan naman para counter-check na totoo na lista na ang pangalan ko? Ibibigay nyo lang po yung RRN number po ninyo. Okay. Or kung wala, halimbawa, nakalimutan po ninyo, pwede nyo ibigay yung inyong buong pangalan at yung cellphone number at birthday. Ayun. Para ma-verify lang po talaga. Pero ako po, ang ginagawa ko sa bawat barangay, halimbawa po, merong nagsabing barangay chairman na, ma'am, hindi na po kayo pwede mag-register dito kasi kami na po nag-register. Actually, pwede naman po ang mga senior citizen i-rehistro ng kanilang pamilya. Okay. Pero outside family, syempre data privacy act na yan. Totoo So po. kailangan yung family mo lang. So kung hindi po authorized yung magre-rehistro, katulad ako po, may authority po ako, hindi sila pwede basta-basta mag-rehistro. Lalo na po yung mga information na ibibigay mo, personal mo na pong information. Kasi pinanunumpaan ng mga tao yan, di ba? Nagkakaroon Yes. kukuha ng personal data ng isang tao. Opo, kaya kailangan may authority. At the same time, ako po at yung aking mga kasamahan ng mga encoders, dumaan po kami sa tamang orientation at seminar kung paano po magrehistro ng mga senior citizen. Kasi may mga question po dyan na kailangan talagang masagutan para ang senior citizen pumasok po talaga na sila ay marehistro. Kaya para sa mga barangay po, nananawagan ako, kung nirehistro po ninyo yung mga senior citizen po ninyo, chine-check ko po ulit yan, bine-verify po. Kasi kadalasan po, yung mga information na inilalagay po doon ay hindi kompleto. Ayun. So, ang mangyayari, nag-rehistro ka lang ng pangalan, ng cellphone number, wala ka namang detalye, hindi pa rin po papasok. Ayun. So pinakamabuti pala, manonood sila ngayon. Sige nga po, check ninyo, mag-online na kayo, counter-check, Yes, opo, Kung kayo po ay nai-rehistro nga yung inyong pangalan, ng inyong mga senior citizen, at kung hindi ba, matawagan po kayo ng problema. bansa, Kasi dyan, yung mga iba namang LGU, hindi nga nila binibigyan ng pansin, di ba? Oh, yun Yun na ang nga. priority. O maaaring, yun nga, dahil sa kakulangan din ng kaalaman, baka hindi nakarating sa kanila Oho. na mag-rehistro na. O kung nakarating man, sandali lang nila ginawa, tapos okay, hayaan mo na sila pumunta rin. Kasi kapag ka properly oriented ka, tsaka umattend ka talaga ng seminar, hindi mo pwedeng skip po yung mga question. At the same time, ipapaliwanag rin po yun sa mga senior citizen dahil meron pong idideklara doon ng mga iniinom nilang gamot. ganun So, po. lahat po yan, lahat ng information, idideklara po nila. Kasi doon din po tayo magpabatay na kung ano ba talaga ang pangangailangan ng mga senior pagdating sa gamot. Opo. Ano ba yung kadalasan nagiging sakit po ng mga senior citizen? Karamihan po ba ng senior citizen may trabaho pa po ba? O umaasa na lang Trabaho, sa ginagawa. Oo, nilalagay. At ano po ba yung nararamdaman nila at that moment?
Sila ho ba ay dumadaan sa depression? Sila ba ay masaya? So lahat po yan kinakandak namin na kung hindi po kasi dumaan yung tao sa tamang proseso, baka hindi po niya maitala na maayos. Kaya hindi pala pwedeng papel-papel lang. Opo, at hindi rin po pwede mag-rehistro kung hindi po siya authorized at hindi rin po nag-conduct ng seminar. So, yun pa pala, no? So, mahalaga talaga ito, mga kababayan namin, no? Alang-alang po doon sa mga kababayan nating senior citizen. Ano pa? Oh. Kakape muna tayo. Hindi magbabalik pa tayo, isa pang break. Yes, Ayun. sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapag-rehistro ng kanilang mga senior citizen, importante ho kasi ito, biruin nyo, apakabilis ho ng panahon, per months na sa susunod, tapos December pala dapat halos lahat nakarehistro na eh. Out of 11 million, 2.6 million pa lang po ang rehistrado. Ang dami pang hindi. Buong Pilipinas ho ito, ha? Opo. So, lahat po ay kailangan magrehistro online. Kaya nga po sa London Studio, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, kasama natin si Ma'am Mara Lorraine Tamundong, isa pong senior citizen advocate. Ma'am Lorraine, pag-usapan naman natin siguro doon sa atin ng mga kababayang mga senior citizen, ano po? Ano pa pang nakikita yung mga benepisyo na dapat sa experience po ninyo, na dapat maibigay talaga sa mga senior citizen natin? Actually, dapat po talaga yung mga senior citizen natin na medyo malakas pa at very active na mabigyan po sila ng livelihood program. Kasi karamihan po ng mga senior natin, may mga skills din po yan. Kaya pa magtrabaho, no? Oo, mga skilled worker din po yan. So gusto nila, syempre ayaw daw nila humingi sa kanilang mga anak. Gusto nila kahit pa paano, meron din po silang libangan at hanap buhay na yun po ang isusunod ko na isulong na magkaroon po ng livelihood program para sa ating mga senior citizen. Kasi iba pa rin, kung nalilibang ka na, kumikita ka pa. Tsaka Nelson, ako, ewan ko lang ako, na-experience ko, hindi ka kilala ko mga 70 years old. Pero kapag pinumpara ko yung lakas ko, tsaka yung lakas niya, mas malakas pa sa akin. Di ba? Kasi batak yung katawan nila eh. Di ba? Hindi na ba meron din libre sila sa mga? Opo, meron din libre. Meron lang pong araw na libre sila. Pero ako po, kung halimbawa mabigyan ng pagkakataon yung programa na gusto ko na at least twice a month na makasama ko po yung mga senior citizen magkaroon ng bonding. Yung halimbawa magtanim ka sa garden, kasama mo yung mga senior. So, kumbaga yung mga activities katulad ng Zumba, kasi gusto po nila yung medyo active sila sa pangangatawan, exercise. So, yung livelihood program, syempre kahit paano, kung may pambili sila ng gamot, may pandagdag sila sa kanilang mga pangangailangan, syempre magiging masigla rin po sila. So, yun din po yung aking nais na mabigyan sila ng tulong sa financial at livelihood program. And at the same time po, na sana mapalawak ko po itong online registration, hindi lamang po sa kabuuan ng Maynila, kundi sa buong Metro Manila po sana, buong NCR. Ako naman po ay willing tumulong, lalo na rin po sa ating mga kapatid na iglesia, ng mga senior citizen, na sana ako po ay mabigyan ng pagkakataon na kayo po ay matulungan ko rin na marehistro, na anytime po na gusto po ninyo na ako po ay bumaba at tulungan kayo, gagawin ko. Okay po. Maganda po pala yan. Sana po, may push din natin sa ating mga kababayan. Lahat. Lahat. Welcome Lalo po. na sa Metro Manila. Kasi dito, Jen, dito accessible ang mga senior. Yun, Kasi kung titingnan mo natin sa mga kanayunan, sa mga malalayong probinsya, baka mas mahirapan kayo dyan magrehistro. Dahil una, tatawid ka pa ng dagat. Pupuntahan mo pa sa isla. Aakit ka pa ng bundok. Dito, ang daling puntahan ng mga senior. Dito, dapat mas ma-active dito eh. Kaya lang yun nga, nakakalungkot na dito na sa Metro Manila na ganyan na ang sitwasyon, may transportasyon, pwedeng puntahan ng senior, ay mahina yung at kung wala pang katulad ni Ma'am Mara sa Manila, ano ka makakalimutan pa itong mga magrehistro sa seniors eh. Ano po sa Pangay? Baka gusto nyo rin pumunta ng mga isla-isla. Pwede rin po. Tatapusin ko lang po talaga dito. Pero actually, kahit naman po sa ang lugar, basta ako po ay naimbitahan, ako naman po ay bababa. Kaya kumbaga, ginagampanan ko lang naman po yung aking ipinangako. At syempre, sabi ko nga, kahit na hindi ka politiko, basta gusto mong tumulong sa iyong kapwa, mayroong paraan. Ang maganda pa na Jen, dun sa tapat ng sinihan. Tama. Naka-aircon pa po sila.
Yun nga po, mananawagan din po ako sa ating mga senior citizen, hindi lamang po sa Maynila, kundi sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, na kung kayo po ay may mga anak, pamilya, na pwede pong mag-registro sa inyong online, pumunta lamang po kayo sa www.ncsc.gov.ph na kung saan gabayan po kayo na marehistro doon at kung meron po kayong mga kamag-anak, para doon naman po sa mga walang kakayanan na wala pong cellphone, walang internet, ako naman po ay bumababa sa bawat barangay para matulungan po ang mabigyan ng assistance yung mga senior citizen po natin. Kadalasan po, kapag meron ako mga launching sa mga lugar, ako po ay nagbibigay ng konting tulong, meron pong parakol, meron pong libreng bigas, at meron pong financial assistance para sa ating mga senior citizen. Pero balikan ko lang yung livelihood, ano? Ngayon ba ay ang commission ay may nagbibigay na ba sila ng, ng livelihood para po sa mga senior citizen, mga para? Wala pa Wala po. pa talaga. Talagang hindi pa sila active ngayon. Opo, hindi pa po sila active kasi kadalasan po, dahil ako kausap po ang mga senior citizen, Opo. yun din po isa sa mga nire-request nila na sana magkaroon pa rin daw po sila ng pagkakakitaan at makatulong din po sa mga barangay. Para kahit papano, meron din po silang ginagawa. Kasi nga, mas nalulungkot sila at mas lalong humihina kapag nasa bahay lamang. Totoo. Then, saka ang problema din ata ng commission, wala din silang pondo, no? Hindi pa nga nakukuha ata yung pondo na dapat ay mailipat from DSWD mula para dito sa National Commission for Senior Citizen. Kaya hindi pa ata na ililipat kasi nga po, hindi pa... Oo, yung database. Opo, hindi pa po yung database. Ay, isa pa sa requirement to? Yes, opo. Kasi magkukwenta eh. Kung binaba na po yung budget, saan po pupunta ko? Walang tao. So yung 43 billion na yun, na pinangako ng Pangulong Bongbong, Binaba na po. ibinaba na. So, ang kailangan na lang po natin yung mga senior citizen na makapagparehistro. Ayun. Kailangan po. So dapat pala talaga, ang problema ko, net 25 lang ang kumakampanya para sa senior citizen. Yung Pero ibang syempre, istasyon malaking pa. bagay na po ito Yun na lang malaman yan. po ng ating mga kababayan. Oo. Sabi ko nga po, dapat tayo magtulungan. Dapat po tayo ibahagi rin po natin po sa karamihan sapagkat ito naman po ay hindi pang politika, kundi pangtulong din po sa mga senior citizen na talaga naman naglingkod sa ating pamilya. Alam po ninyo kung kayo po mismo personal na bababa, makikita po ninyo ang buhay ng mga senior citizen na napakahirap. Totoo po Pero yan. bilib po ako sa kanila dahil sa kabila po ng kahirapan ng buhay na dumarating po sa punto na wala po silang makain at walang pambili ng gamot. Pero malakas pa rin po sila at meron pa rin pag-asa sa buhay. Doon po ako lalong nabubuhayan. Na siguro talagang ito pong aking ginagampanan, talagang ibinigay din po para sa akin kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabibigyan po tayo ng chance na makatulong. Totoo po yan, mga pa. Saka mag-iisip ko rin dyan, Jen. Baka dyan din makakita ng love life yung iba. Ang mga senior citizen na naghahanap na ng love life. Hindi it's not too late naman. Bagay, more on companionship. Dun sa punto na yan, tama naman siguro, ano ha? Kaya nga, manonood din tayo ng ano, no? Monday first screening eh. Bagay, sabi dito ng ano ha, nung National Commission of Senior Citizen, tututukan daw po nila yung pagbalangkas ng mga polisiya para daw po sa pagsusulong ng proteksyon at karapatan at kapakanan ng mga senior citizen. Ano? Tungkulin daw po ng naturang ahensya na magtatag at magpapanatili ng kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan at ang pambansang ahensya para po sa lahat ng mga bagay na may kinalaman po sa mga senior citizen. Well, again, ito'y bahagi ng ating paglingkod sa pinanggalingan natin, di ba? Sabi na, hindi lumingon sa pinanggalingan. May stiff neck yan. Kaya ako importante na pangalagaan natin. At alam niyo mga senior citizen, namili na natin, magkwentahan na tayo ng taon. Hindi na matagal ang panahon na ilalagi nilang kasama nila tayo. Totoo. Kasi nga, may katapusan ng buhay eh. May expiration, ika nga. Lalo na kung marami ng karamdaman. Siyempre, meron din namang batang mas nauna. Pero ganun pa man, mas marami rin yung nandun na sa huling bahagi ng buhay nila. Kaya nga, halos lahat na ng ikasasaya nila, dapat ibigay na natin. Ayan. Sana makagawa din sila Attorney Frank Quijano ng mga campaign ad, no? Para yun na. sa mga bagay na ito. Infomercial para maintindihan at mapalaganap yung
kahalagahan ng pagpaparehistro. Oo. Paano gagawin? Ayan. Ma'am Mara, ano pa po ang gusto ninyong ibahagi sa ating palatuntunan para lalo hong mabuhay ng loob ang ating mga senior citizen? Ako, para sa ating mga senior citizen, ito na po, pagkakataon ninyo na maramdaman nyo naman yung determination ng ating gobyerno. Pagtulungan lamang po natin at ako naman po ay narito para maglingkod araw-araw po na ginawa ng ating Panginoon. Gusto ko lamang po maglingkod para sa inyo. At sana makatulong po ng malaki yung mga benepisyo na maibibigay po sa inyo ng ating gobyerno at huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil sa kabila po ng kahirapan na ating nararanasan, lagi po may pag-asa araw-araw na tayo po ay magising. Ayan, po. At saka, yung naalala ko lang pala sa ating mga kabayan, yun, nasa malalayong lugar, na kung minsan, ang iba dyan, hindi naman naabot ng mga informasyon, sana ang umabot sa kanila ay yung mga grupo, kagaya po ninyo, no? Malalayong lugar, sana may mga grupo din na umabot sa kanila, sa kapakanan ng mga senior citizen. Parang iba eh. Opo. Manawagan po tayo kay Atty. Franklin M. Quijano. Nabigyan niya ako ng authority hanggang buong Pilipinas. Yun! Kasi ang binigay po niya sa akin, hanggang Maynila lang. Baka lumabas po ako ng Maynila, baka tangin na umara. Dahil nga sabi nga ninyo, ang pagrehistro naman ay hindi bounded ng Opo, hindi naman po. municipalities and cities. Pero ang problema, authorized na. Opo, kailangan authorized kasi nga po, mag-i-encode ka ng mga information. Sa bagay, baka question naman kayo. Opo. Kaya syempre, kahit Kahit paano. Metro Manila lang muna. Opo, Metro Manila. Para at Lahat least, ng senior. kahit sa mga kapatid natin, iglesia po makatulong. Sa inyo po, sa mga pamilya po ninyo lahat. Ako naman po ay willing na. Yung mga communities, no? Opo. Muslim community. Yes. Kasi doon, nandun na lahat eh. Oo. At saka doon sa nananawagan din tayo sa mga representante ng senior citizen. Alam ko, dalawa na kaupo sa Kongreso ngayon, no? Ay, ano bang ginagawa nila? Sana tumulong kasi, alam ko, anyway, si Kong Bongbong at saka si Congresswoman Macapagal, sila naman yung nagsusulong ng mga kapakanan nito. Sana pondohan nyo na rin po, no, yung mga Registration. registration. Kasi huwag na muna natin hintayin na yung senior ang pupunta dun sa area. Tama ho yung ginagawa nila eh. Dapat ang rehistro, kayo ang pupunta, lalapitan nyo yung senior citizen. Kasi yung senior, hindi na makakalapit sa atin yan. Ayun, no? Tatamaro na yun eh. Sa dami ng problema nila sa buhay. Sa pamasahe pa. Kasi sabihin nyo, online naman eh. Hindi ako eh. Tayo nga, hindi. Marami nga sa inyo, hindi senior. Hindi marunong mag-Facebook. Totoo, no? Online pa kaya? Oo. At saka pag nag-type yan, ako ano nga pa yung type ko dito, no? Ay talo sinisan mo yung ako, ayaw pa Ayaw yung pagiram yung yung gadget. Manood ng first doon pala dyan sa dami ng mahirap na senior citizen. Paano pa sila makaka-afford na magkaroon ng internet? Connection. Ayun. Ang daming balakid, ang daming hadlang para magrehistro ang senior citizen on their own. Yes. Napakaraming problema. Kaya kung hihintayin lang natin sila na magkusa, baka umabot tayo sa taon, hindi pa sila nakarehistro lahat. Paano nga pala pagka walang internet signal? Di ba siyempre, online registration yun, malalayong lugar. Ano po gagawin doon, Ma'am Mara? Hindi, kadalasan naman po talaga, meron namang mga signal, yun nga lang, minsan kung mahina po, talagang tinatry. Okay. So, pero nagkakaroon naman po, kaya lang syempre, kailangan tiyagaan din po. Kasi kami, hindi kami aalis sa isang lugar na hindi po namin marehistro lahat. Kailangan talaga may Kailangan signal. po, kailangan. Paano yun? Malalayong lugar, no? Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, lugar na yan, na ikaw ano kaya? Hindi, sabi mo ng DICT, meron na kami Marami libreng na po. wifi. Ang kadalasan naman nagiging problema po talaga, yung mga senior, hindi na nila mabasa yung sa cellphone, yung maliliit gadget. pa. Yes. Tapos hindi na sila marunong Magpindot-pindot. Tama. At the same time, makatwira po nila na, isang oras ko magsasaing pa ako, lalaba pa ako. So, malaking bagay daw po kung merong magre-registro para sa kanya, mapapabilis. Yeah. Maraming pong salamat, Ma'am Mara Lorraine Tamundong, ang inyong pong mensahe sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at mga taga-panood po. So po, maraming salamat po sa lahat ng senior citizen na wala pong sawang tumatangkilik sa atin at nagbibigay ng kanilang suporta. Ang gusto ko lamang po ay makarating po tayo dun sa programa na para sa inyo. At ito po ay pagkakataon na natin para sila naman po ay mabigyan natin ng priority, yung mga senior citizen. Kaya para sa mga senior citizen po, abangan po ninyo ako
ako sa bawat barangay sa kabuuan ng Maynila. Sa ayaw at sa gusto ko ng mga barangay chairman, talagang bababa po ako dyan. Dahil ako po ay may authority at ang pinaglalaban ko po dito ay inyong karapatan. Sabihin niyo po sa amin yung kapitan na ayaw. Kami nang bahala. Ba't ayaw yun? Talaga Hindi naman. dapat nga matuwa si Kapitan. Dapat Dahil nga. nire-registro yung kanyang mga constituents di ba? Wala na po silang ginagawa. Kung ako nga kapitan ng kapitan ako ng Ay, Maynila. iimbitahan ko pa yan. Wala. Ma'am Lord, pwede ba araw-araw nandito kayo sa bagay? Ay, nakasalamat po. Ang aming pong pagsaludo at Ma'am Lorena, Ma'am Mara, huwag kayong magsasawang paglingkuran ng ating mga senior citizen. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan. Sana po, nakatulong ang paladudo natin ngayon. Nelson, ha? O, sa lahat ng mga senior citizen. At saka yun yung mga bata-bata pa, tulungan niyo po si Lolo at Lola para sila ay makapagparehistro. O, paano? Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at pagsapit ko ng alas 5 ng madaling araw. May isa bang paborito? Oh. 100%. Bye! I-off mo yun Wendy.